Ngayon mga paps, may isi-share lang ako sa inyo na isang idea kasi kagabi may nangyari dun sa isang SUV na nasa gasoline station. So habang nagpapagas ako, namumblema yung may-ari ng SUV at yung gasoline boy kasi yung isang gulong nung kanyang SUV sa harap is flat. Unfortunately, hindi nila mapalitan yung gulong. Hindi rin nila ma-pump. So, ang problema kaya hindi nila mapalitan yung gulong kasi yung isang nut nung gulong is special na nut and hindi makita nung may-ari. So, hindi na nila mapalitan. Now, flat yung gulong. So, tinatry nung gasoline boy, tinatry nung may-ari na hanginan, hindi nga mahanginan yung gulong. Actually, pag pumunta kayo dyan sa mga gasoline station, di ba meron yung parang square na doon yung pipindutin kung ilang PSI. Pero pag totally dapa kasi yung gulong, hindi yun uubra. So may kailangan kayong pindutin doon sa may bandang baba, yung flat tire doon. Then, tsaka nyo ihahangin doon sa inyong gulong. Pero yung sa kanya, hindi pa rin umuubra. So, ano yung naging issue, no? So, dahil nga mabigat yung harap, dahil nandun nga yung makina, so kahit anong hangin nila, hindi umuubra. So, yun, doon na ako nag-intervene and yun, binigyan ko na sila ng idea. So, sabi ko, check nyo muna. Pinipindot nyo ba yung doon sa square nga na panghangin na yung doon ini-indicate yung kung ilang PSI, kung pinipindot nyo ba yung flat ng gulong. Sabi naman ng gasoline boy, pinipindot naman namin. Kaso, hindi umuubra. Sabi ko, so chinek ko yung yung nut. Nako, sabi ko wala rin akong ganyang klaseng nut, wala akong dalang ganyang klaseng key, no? So wala. So hindi namin mapapalitan and ang pinaka maganda lang namin gagawin hanginan ulit yung gulong. Then if ever dalhin sa isang vulcanizing shop, pero gabi na kasi yun Sabi ko medyo maghahanap ka ng vulcanizing shop dyan na may kumbaga meron ding ganong klase ng nut. So sabi, sige, muna natin. So ang binigay kong advice, kasi nga sabi ng gasoline boy, sir, ilang beses ko nang binobombahan kaso wala hindi mahanginan. So sabi ko, ito yung gawin mo, may jack ba kayo? Sabi ng may-ari, meron daw. So sige, jack nyo muna. Then, tsaka nyo hanginan. Then, yun, nung ginawa nila, ginak nga nila. So, inangat ng konting sasakyan. Hinanginan, yun, umubra. So, yun yung parang pinaka-idea kong ibibigay sa inyo, no? Pag hindi nyo mahanginan yung isang gulong, try nyo siyang i-jack. Para yung gulong, gumaan naman yung weight sa kanya. Then, hanginan ninyo. Possible na umubra yan. Actually, ito kahit sabihin nyo ang panghangin nyo lang ay yung pang bike, kaya nyo hanginan yan yung gulong ng ating sasakyan. Kahit flat yan. Kailangan nyo lang siyang tulungan ng jack. So yun yung pinaka-idea dyan. Yun yung sakali mang gagawin. And ito wag na wag ninyong itatakbo yung gulong na flat. Kasi ang mangyayari dyan, yung loob ng gulong, kakainin yan nung rim o nung mugs. So pwedeng pag nagawa yan, okay, pag binaklas yan, ang tendency niyan makakita kayo ng maraming pulbos. So ang nangyari kasi niyan, kinakayod yung loob nung gulong. Actually, hindi na ideal na itakbo o gamitin in a normal day yung gulong na kayod na yung loob. Yun yung mga senaryo na bakit pumuputok yung mga gulong. Yung mga gulong na tinakbo ng flat, tapos hindi pinalitan, ginagamit pa rin araw-araw, tapos pag hinighway yan, then uminit yung gulong, yan yung mga pumuputok madalas. And makikita ninyo yan, ang isa sa mga yan is marami siyang alikabok sa loob. Kulay itim yun na parang kinayod. So yun yung nangyayari. Kaya wag na wag ninyong itatakbo ang sasakyan na flat na yung gulong. Pero kung may hangin pa, like for example, mga 15 PSI pa. Sabihin natin halimbawa 35 yung standard ng gulong ninyo. Meron pa siya mga 10 to 15. Actually pwede pa. Basta may hangin pa, pwede pang itakbo yan. Pero
hindi nyo na pwedeng patakbuhin ng mabilis yan. Kasi yan na rin yung mga pumuputok na gulong. Kasi ang nangyayari dyan, yung sidewall na manipis, yan na yung tumatama doon sa mismong kalsada natin. So pag uminit yun, pwede rin pumutok yun. Okay? Kasi sa gulong, hindi lang din yung mataas yung PSI, pati yung konti yung PSI, yun din yung mga pumuputok na gulong. Okay? So, kumbaga, kung may malapit naman vulcanizing shop or gasoline station na may pump, so, kung sa tingin ninyo, mga 1 kilometers na lang naman, pwede nyo nang itakbo yun. Tapos hanginan ninyo, okay? Pag nahanginan na ninyo, then check nyo rin kung makikita nyo na kagad yung kung mayroon mang pako dyan o tornilyo o kung ano man nakalagay, kung sakali man, pero huwag yung huhugutin i-stay nyo lang siya doon. Kasi pag hinugot ninyo yun, lalong bibilis yung tanggal ng hangin. So halimbawa, gasoline station yung pinakamalapit, so pump nyo muna. Stay nyo lang doon yung basta tandaan nyo na lang kung nasaan yung banda. Then, yun, tsaka kayo maghanap ng vulcanizing shop. So hindi na kayo mapapagod kasi sa totoo lang nakakapagod naman talaga magpalit ng gulong di ba? Sa bigat ba naman ng gulong at ilang nut din yung tatanggalin ninyo and i-jack nyo pa. So pagpapawisan din talaga kayo dyan. So ang pinaka-idea sa inyo, ibibigay kong idea sa inyo, lagi nyo pakiramdaman yung inyong gulong. Kung sa tingin niyo medyo mababa na yung PSI, so kung hindi man kayo mabilis makakahanap ng vulcanizing shop, hanap kayo ng gas station na may pump, i-pump nyo muna, then tsaka ninyo dalhin sa pinakamalapit na vulcanizing shop. Then kung sakali man na totally flat yung gulong, kung naabutan man kayo sa isang gasoline station, dun sa pinaka-square, na ini-indicate doon kung ilang PSI, check niyo sa may bandang baba, meron yan dyan ng indicator din o may drawing dyan na flat yung gulong. So pag pinindot ninyo yon, pinump niyo doon sa inyong gulong, posible niyang maiangat yon. Now, kung hindi man maiangat, tulungan nyo siya ng jack. So okay, so i-jack nyo lang naman siya, then tsaka nyo hanginan. So para sa akin medyo extend nyo ng konti yung hangin. Kung halimbawa, ang standard ng gulong ninyo is 33 PSI, di gawin yung mga 34-35 man lang. Kasi magta-travel pa kayo para dun sa next na vulcanizing shop. Para at least, pagdating nyo dito sa vulcanizing shop, hindi pa naman totally dapa yung inyong gulong. So, yun yung pinaka-reminders ko sa inyo. And yun, kung sakali man, maganda nga nagdadala kayo ng mga portable na panghangin. Ngayon, mura na lang naman yan. Mga less than 1,000 pesos, meron na rin kayo yan. Kung repair kit, yan, lalo na kung mga naglo-long ride kayo palagi, dala kayo ng repair kit, madali lang naman gawin yun Kumbaga, tinutusok lang naman yun, then iaangat. Then eventually, kung hindi naman kayo contented doon, then tsaka kayo maghanap ng vulcanizing shop. At least, na-survive ninyo yung sasakyan. At wag na wag ninyong itatakbo ang isang sasakyan na naka-running flat. Kasi, lalaki ang gastos ninyo. Okay? May possibility magpapalit kayo ng bagong gulong kung sakali mang na-running flat ninyo ang isang gulong. Okay? So sana nakakuha kayo ng konting idea sa aking vlog. Ayun, salamat sa panonood. Keep safe mga paps.